Isayas, Kabanatang 28. Sa aba ng putong ng kapalaluan ng mga manglalasing sa Ephraim, at ng lipas na bulaklak ng kaniyang maluwalhating kagandahan, na nasa ulunan ng mainam na libis nila na nadaig ng alak. Narito, ang Panginoon ay may isang makapangyarihan at malakas na sugo, parang bagyo ng granizo, na magigibang bagyo, parang unos na bubugsong tubig na buwabaha, ay ibubuwal niya sa lupa sa pamagitan ng malakas na kamay. Ang putong ng kapalaluan ng mga manglalasing sa Ephraim ay mayayapakan ng paa, at ang lipas na bulaklak ng kaniyang maluwalhating kagandahan, na nasa ulunan ng mainam na libis, magiging gaya ng maagang hinog na bunga ng igos bago magtag-init, na kung nakikita ng tumitingin, samantalang nasa kanyang kamay pa, kinakain na niya. Sa araw na yaon ay magiging putong ng kaluwalhatian ang Panginoon ng mga hukbo, at pinakadiyadima ng kagandahan sa nalabi sa kaniyang bayan, at pinakadiwa ng kahatulan sa kanya na nauupo sa kahatulan, at pinakalakas sa kanila na umuurong sa pakipagbaka hanggang sa pintuang daan. Gayunman, ang mga ito ay gumigiray dahil sa alak, at dahil sa matapang na alak ay pahapay-hapay. Ang saserdote at ang propeta ay gumigiray dahil sa matapang na alak. Sila'y nangasakmal ng alak. Sila'y pahapay-hapay dahil sa matapang na alak. Sila'y nangamamali sa pangitain. Sila'y nangatitisod sa paghatol. Sapagkat ang lahat ng mga dulang ay puno ng suka at ng karumihan, ng anupat walang dakong malinis. Kanino siya magtuturo ng kaalaman, at kanino niya ipatatalastas ang balita? Silang nangalayo sa gatas at nangahiwalay sa suso, sapagkat utos at utos, utos at utos, bilin at bilin, bilin at bilin, dito'y kaunti, dooy kaunti. Hindi, kundi sa pamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may iba't ibang wika, ay sasalitain niya sa bayang ito, na kaniyang pinagsabihan, ito ang kapahingahan, papagpahingahin ninyo siya na pagod, at ito ang kaginawahan, gayon may hindi nila pinakinggan. Kaya't ang salita ng Panginoon ay magiging sa kanila'y utos at utos, utos at utos, bilin at bilin, bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti, upang sila'y mga kayaon, at mga pahinga, at mga balian, at mga silo, at mga huli. Kaya't iyon dinggin ang salita ng Panginoon, ninyong mga mangduduwahaging tao, na nangagpupuno sa bayang ito na nasa Jerusalem, sapagkat inyong sinabi, tayo'y nakipagtipan sa kamatayan at sa Siol ay nakipagkasundo tayo. Pagka ang mahigpit na kasakunaan ay dumaan, hindi darating sa atin, sapagkat ating ginawang pinakakanlungan natin ang mga kabulaanan, at sa ilalim ng kasinungalingan ay nangagkubli tayo. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, narito aking inilagay sa Sion na pinakapatibayan ang isang bato, isang batong subok, isang mahalagang batong panulok na may matibay na patibayan. Ang naniniwala ay hindi magmamadali. At aking ilalagay na pinakapising panukat ang katuwiran, at pinakabato ang kabanalan,
at papalisin ng granizo ang kalungan ng mga kabulaanan, at aapawan ng tubig ang taguang dako. At ang inyong tipan sa kamatayan ay mawawalan ng kabuluhan, at ang inyong pakipagkasundo sa Sheol ay hindi mamalagi, pagka ang mahigpit na kasakunaan ay daraan, kayo nga'y ipapahamak niyaon. Sa tuwing dadaan, tatangayin kayo, sapagkat tuwing umaga ay daraan sa araw at sa gabi, at mangyayari na ang balita ay magiging kakilakilabot na matalastas, sapagkat ang higaan ay lalong maikli na hindi mauunatan ng tao, at ang kumot ay lalong makitid na hindi makabalot sa kanya. Sapagkat ang Panginoon ay babangon na gaya sa bundok ng Perasim, siya'y napupuot na gaya sa libis ng Gabaon, upang kaniyang magawa ang kaniyang gawain, ang kaniyang kakaibang gawain, at papangyarihin ang kaniyang gawain, ang kaniyang kakaibang gawain. Huwag nga kayong mapagtuya, baka ang mga panali sa inyo ay magsitibay, sapagkat ang paglipol sa ipinasya, nadig ko sa Panginoon na mahukbo sa buong lupa. Pakinggan ninyo at dinggin ninyo ang aking tinig, inyong dinggin at pakinggan ang aking pananalita. Nag-aararo baga lagi ang mga araro upang magasik, kanya bagang laging binubungkal at tinudurog ang kaniyang lupa. Pagka kaniyang napatag ang ibabaw niyaon, hindi ba niya binibinian ng inildo, at ikinakalat ang binhing komino, at iniahanay ang trigo, at ang sibada sa takdang dako, at ang ispelta sa hangganan niyaon, sapagkat itinuturong matuwid sa kaniya ng kanyang Diyos, at itinuturo sa kaniya, sapagkat ang ineldo ay hindi ginigiik ng panggiik na matalas, o ang gulong man ng karo ay gugulong sa kumino, kundi ang ineldo ay hinahampas ng tungkod, at ang kumino ay ng pamalo. Ang trigong ginagawang tinapay ay ginigiling, sapagkat hindi laging magigiik, at bagaman pangalatin yaon ng gulong ng kaniyang karo at ng kaniyang mga kabayo, hindi niya ginigiling. Gayunmay, ito'y mula rin sa Panginoon na mga hukbo, na kamangha-mangha sa payo at marilag sa karunungan.